ni Kiko lahat ng mga gusto ko ikwento eh. Unahan ako eh. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa pagpunta niyo po dito at makiramay po sa aming mga kapatid, sa pamilya. Na-appreciate po namin lahat ng effort niyo. Yung mga iba, galing pang ibang bansa, ibang probinsya. May mga meeting na importante, kinansel lahat at nandito ngayon. Thank you po sa inyo. So, yun nga, sabi ko na kwento na ni Kiko lahat ng mga gusto ko ikwento. Pero syempre, mas marami pang magagandang alaala na experience ko na yung bonding namin na napaka-special dahil unang-una sa lahat, alam naman po natin si Mami, lagi siyang nasa labas, laging nag-shooting, nagte-taping, may superstar show siya dati, nagre-recording siya, and bilang mga anak, kami palang dalawa ni Ate. Excuse me. Lumalaki kami sa poder ng mami namin. And nagtataka ako bakit laging maraming tao sa bahay. Kung sino-sino yung mipisil sa mukha ko, natatakot ako, nagkakatrauma ako. Eh, parang tipong, ano ba, layuan niyo po ako? Kasi gusto kong kumain ng maayos sa loob na ng bahay. Hindi namin kilala, umagang-umaga, papasok pa kami ng school. So may mga ganyan, picture yung ginaganon pa, yung rewind pa na kumakain ako tapos nagpapapicture sa amin. Tapos nagtataka ako habang lumalaki kami ng ate ko. So ba't ang daming tao? Bakit laging puro Nora? Hanggat sa pagtulog ko, naririnig ko sila sa panaginip ko, Nora. So tinanong ko sarili ko, Lord, bakit ganito lang yung isang Nora Honor, isang mami namin na sa halip ng dami ng tao sa mundo, bakit yung mami namin pa? Nakikita namin siya, syempre napapanood namin siya sa mga pelikula niya, sa Superstar. Minsan ginigest. Ayoko ng pag sinasabi niya sa akin, anak, magigest tayo. Birthday ko, pumunta ka, kakanta ka. Nanginig na akong ganun. Kasi unang-una, syempre, nasanay ako, namulat ako sa mundo na ang daming tao lagi. Ang dami niyang kaibigan, ang dami niya, may mga cameras pa, may mga press, may mga directors, producers sa bahay, kaya halubilo si Mami. Ganun siya. Ang alaala ko sa kanya, lagi siyang yumayakap. Lagi niyang sinasabi na, I love you po. Alam niyo naman si Mami, I love you po, direk, kamusta po, gano'n. So, na-observe ko yun habang lumalaki ako. And kahit hindi niya kami tinuturuan ng manners, kahit hindi niya kami tinuturuan naman niya kami ng manners, kahit hindi madalas kaming pagsabihin na kailangan yung gumalang sa mas nakakatanda sa'yo. Hindi lang sa mas nakakatanda, kahit sa mas nakakabata sa'yo. Kailangan may galang. And yung observation ko na yun, na parang na-imprint sa puso ko, na-imprint sa pagkatao ko. And habang lumalaki kami, ganun po, kahit mga bata, tinatawag namin, ate, may po, ganyan. Yung mga alaala na meron ako kay Mami na masasaya, yung tipong nakakagulat, unexpected. Yeah, for instance, yung nag-show nga po kami sa States. Kami ni Kiko. Yung, kwento na niya, yung tumalon ako ng stage, dahil lasing kami. Grabe yun. Ina-expect kong magagalit siya dahil nagkalat kami ni Kiko. Yung kanta yung Panalangin, hindi namin natapos yung tuloy-tuloy, paulit-ulit, parang siding may gas-gas, ganun. Tapos, sabi ko, habang kumakanta, kinakabahan na kami kasi alam namin na magagalit ang mami namin sa amin. Tapos meron hindi. Natuwa pa siya.
Tsaka bro, nakalimutan mo yung kwento yun, nasa backstage tayo, nakabukas yung mic. Eh since nakainom kami, di ba? Nagtatawanan kami. Eh yung mic nandito sa lap namin. Song number na niya. Tapos yung song number niya, yung makapagdamdamin na so. So, kumanta na siya. So, nakalimutan ko yung anong kanta. If my pain to face 1,000 words. Tapos sa background, kami ni Kiko. Lasing. So, hindi ulit siya nagalit. Parang natawa pa siya. Kasi ang importante sa kanya, basta masaya ka. Basta nag-i-enjoy ka. Walang pakialam ang mundo. Basta yung puso mo, pure na nag-i-enjoy ka, masaya ka, magaan, walang stress. Yun yung gusto niya para sa, hindi lang para sa amin, para sa lahat ng tao. Kaya ganun lang siya magmahal. And nung bandang teenager na ako, hanggang 20s, nagsimula na ulit ako gumawa ng pelikula. Tapos nakikita ko siyang nakihalo-bilo sa mga tao. Ang napansin ko sa kanya, kahit saan siya magpunta, alam naman natin, kahit saan siya magpunta, Ate Guy, pa-picture, Ate Guy, autograph, ganyan. Alam niyo guys, naalala ko kung sino. Pag tinitignan ko mami ko, yung ehemplo ni Jesucristo. Na wala siyang pakialam. Kahit sino ka man, mayaman ka, mahirap ka, janitor ka, doktor, engineer, architect, wala siyang pakialam. Kasi ang tingin niya sa'yo, tao. Tao na may buhay. Tao na may puso. Kahit inoobserba namin siyang ganun siya. Sabi ko kaya pala, mahal na marami ang aming ina. Grabe. Yung simula noon, syempre, alam natin, ang dami natin pagsubok sa buhay. Hindi kami naiiba doon. Grabe rin yung pinagdaanan namin sa buhay namin. Grabe rin yung pinagdaanan ng aming ina. Pero mas, iniisip ko rin, mas nasa-sensationalize kasi nasa mundo ng show business. Pero kung hindi dahil sa loob ng show business, bawat isa sa atin, lahat tayo may pinagdadaanan. Sa likod ng mga ngiti natin, sa likod ng mga tawanan natin, pag nagkakasama-sama tayo mga kaibigan, tatawanan tayo, chismisan, kwentuhan, pero pag uwi ng bahay, nasa loob ka na ng kwarto mag-isa, nandun na, mapasok yung problema mo, naiisip mo na kung anong gagawin mo kinabukasan, saan mo kukuha yung pang tuition, saan mo kukuha pang bayad ng bahay, di ba? Pero si Mami hindi ganun eh. Malakas ang tiwala niya at pananampalataya niya sa Panginoon. At yun yung magandang example na kinalakihan namin. Kahit anong marating mo sa mundo, kahit na nasa cloud9 ka na, kahit gaano karami mo ng pera, si Mami, napaka down to earth. Alam natin yan. Marami na kasing nangyayari sa mundo ngayon, nakakagulo, nagpapatayan. Alam niyo, pag nanood kayo ng news, grabe yung nangyayari. Nawawala na sa isip at puso nilang Diyos. Pero si Mami, kahit anong nangyari sa buhay niya, hindi nawala sa kanya. Pananampalataya sa Panginoon. Siya ang nagturo sa amin magpatawad. Siya ang nagturo sa amin rumispeto at magmahal ng tunay. Kahit alam nating minsan may mga taong na-encounter natin na hindi magandang mga intensyon, minamahal pa rin niya ng buong puso. Yun ang maganda sa kanya. Kaya napaka-blessed niya. Binigyan siya ni Lord ng talent, ganyan, sa pag-awit, sa pag-arte, at pinaka-importante, yung puso niya. Binigay niya yung sarili niya sa lahat. Sa lahat ng tao. Lahat kayo nandito. Ngayon, grabe nakakamangha. Dito pa lang nakikita ko kung gaano karami sa inyo nagmamahal sa aming ina. Tama rin yung sinabi ni Ate Lo.
dahil ang aming ina, syempre public property, aminin natin. Napakahalaga sa amin ang oras niya. Ang oras niya, pag nagkakasama kami, halimbawa sa beach, yung biglang spontaneous eh. Biglang, miss ko yung mga anak ko, anak, halika, tayo beach. Ganun. Yun yung mga cherished na moments namin. And alam natin si Mami may mga powers yan eh. Katulad nung halimbawa, uwi na kami galing show sa States, kami ni Kiko. Inatid niya ako sa airport. Ang dami naming pinagkwentuhan, ang dami namin shinare sa isa't isa. Inatid niya ako sa airport. Economy class. Ganyan. So, pumunta na ako sa gate. Nagantay na ako. Pagantay ko sa gate, ding! Paging Christopher Yandelian, please go to the reception. Kinabahan ako. Baka, anong ginawa ko? Kinabahan ako. Bakit ganun? Tinatawag ako. So, pumunta ako sa mga officer. Pinalitan ng first class yung flight ko pa uwi. Sabi ko, who did this? Sabi ko, Miss Norcy, your mom. May mga ganun siya. Na magtataka ka kung anong kakayanan niya. So, grabe si Mami. And kung magkakwento pa ako ng mas marami pa talaga akong gustong i-share, baka abutin pa tayo ng umaga. So, anyway, yun, maraming salamat po sa inyo and maraming salamat po sa pagdating niyo. Thank you.